Nakatumpok na mga bato, ginawang palatandaan ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Dalawang recovery operation ng mga nakatumpok na mga bato. Paano natin mahuhukay, mahahanap ang kayamanan kapag nakakita tayo ng mga nakatumpok na mga bato bilang palatandaan po ng kayamanang ibinaon sa Pilipinas ng mga Japanese Imperial Army. Panuorin po ninyo ang bidyong ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Maayong adlaw kaninyong tanan na imbag na aldaw kada kayo amin Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong kwentuhan, topic po tungkol sa Yamashita Treasure Hunting. At ang ating pong pag-uusapan na namang topic ay tungkol po dito sa mga palatandaan ng Yamashita Treasure na mga tumpok na mga bato. Oo, mga tumpok na mga bato. May mga sign markers ng kayamanan ng mga Japanese noong Second World War na kung saan nilagyan ng mga tumpok na bato. Yung mga maliliit na bato, malalaki, nagkahalo-halo, nakatumpok sila. At kalimitan ito po ay matatagpuan sa mga probinsya, sa mga liblib na lugar, sa mga taniman ng mga palay, mais, o kung ano pa mga itinatanim ng atin pong mga katutubo, atin pong mga kababayan noong unang panahon na kung saan nilagyan po ng kayamanan, pinagbaunan po ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Kaya tutok po kayo dito po sa atin pong isishare sa inyo na mga tumpok na mga bato bilang palatandaan ng kayamanan ni Yamashita. So, continue po tayo mga ka-treasure hunter sa atin pong topic na isishare po sa inyo sa araw po na ito. Yamashita Treasure Hunting tungkol po sa mga nakatumpok na mga bato. Ginawa po itong mga palatandaan, sign, marker ng Yamashita Treasure. At kalimitan ito nga po ay makikita natin sa kabundukan, sa probinsya, sa liblib na lugar, isolated sa buong bansang Pilipinas. Hindi lamang sa Luzon, Visayas, Mindanao, ay kabilang din pati ang Sabah, Malaysia. Parte din po kasi yan ng bansang Pilipinas noong unang panahon. Kaya masasabi natin na kabilang yan, yung mga bulubundukin ng Sabah. So malinaw na may mga ginawa talagang mga palatandaan ang mga Hapon noong Second World War sa kanila pong ibinaong kayamanan. At ito nga ay ang mga tumpok na bato, kabilang po itong mga nakatumpok na mga bato. Sisiguraduhin po natin na ito ay legit na tumpok talaga na ginawa ng mga Japanese Imperial Army. Hindi lamang yung makita natin na nakatumpok yung mga bato na yan sapagkat itinumpok ng mga farmers. Kanila pong ginuha mula po doon sa kanila pong ginawang taniman, kinulikta at ginawang tumpok. So paano natin malalaman na tunay na ito po ay tumpok na talagang gawa ng mga Japanese Imperial Army? So simple lang, titingnan natin yung tumpok na mga bato kasi may mga design, may mga triangular, may mga hugis puso, may mga animal character, ulo ng pagong, may mga arrow na triangular, mga arrow na hugis puso, halo-halo sila, may mga square, may mga rectangular. So napakarami pong marker. Yung mga batong tinumpok ay may mga marker tayong makikita. At hindi lang yan, kapag digging po sa area, sa ilalim,
ay makikita nating napakarami pong mga arrowhead, no? Mga patulis na mga bato na halos pari-parihas ang itsura. May mga duplicate. So kalimitan mga heart shapes, triangular shapes na medyo patulis pailalim. Yan po ay mga Yamashita treasure pointer. At kapag pailalim yan ay nagsasabing may kayamanang itinago po sa ilalim. So atin pong isishare sa inyo mga kababayan, mga ka-treasure hunter, ang dalawang klase po ng pag-recover ng mga ganitong uri na sign marker ng Yamashita treasure. May dalawang uri ng recovery operation. So hindi lamang under hukay ng hukay, kundi may mga sistema pa pong gagawin. Pag tayo po ay nakakita ng mga nakatumpok na mga bato na halos pari-parihas ang laki, no? Parang mga buko, minsan parang mga suha, yung buongon ba sa Bisaya, yung parang mga bilog-bilog, may square, may triangular, no? Rectangular, may mga parang mukha ng mga hayop, nakatumpok malapit po sa taniman ng palay, taniman ng mais, sa itaas ng kabundukan, o saan mang panig yan, basta't mga taniman, ay kadalasang doon po natin ito makikita sa mga niyugan, no? Sa buong bansang Pilipinas, no? Sigurado tayong ito po ay ginawa ng mga Japanese Imperial Army bilang palatandaan po sa itinago nilang ginto, kayamanan dito po sa buong bansang Pilipinas. So itong nakatumpok ng mga bato nga ay kabilang sa nakamapa sa Yamashita treasure. Mayroon po siyang tinatawag na recovery operation na nakalagay po sa libro ng mga Japanese Imperial Army. So sa mga kababayan natin na nakatuklas na ng ganito, ay alam na nila na may kayamanan ang mga ganitong klase sapagkat nakahukay na sila, nakakuha na sila ng mga items mula po dito sa mga nakatumpok na mga bato. At maging tayo po ay nakadiscover na rin ng mga ganito, no, na mga nakatumpok na bato. Subalit hindi natin pwedeng makuha sapagkat kadalasan kasi ng mga lupa na halos na paglagyan ng mga ganito, kahit nakita natin, sigurado natin na mayroon yan, na hindi natin makukuha ng basta kasi government property yung area. Pag sinabing government property ay hindi natin pwedeng pakialaman yan, sapagkat pagmamay-ari po ng Republika ng Pilipinas. Kahit na private, kapag nalaman ito ng ating gobyerno, ito po ay inaari ng atin pong pamahalaan sapagkat yan po ay nakamapa nga, nakalagay sa mapa na naisurrender na siguro ito sa Republika ng Pilipinas, sa atin pong gobyerno. Kaya lahat po ng nakabaon sa lupa na kung saan makikita natin ay inaari po ng ating pamahalaan. Pero kung matuklasan natin, posibleng may share din siguro. Yan po ang katotohanan dyan. So balik tayo doon po sa mga nakatumpok na mga bato, no? So kapag nakakita tayo ng nakatumpok na mga bato, ay may dalawang paghuhukay, operation po ng paghuhukay. Doon po sa mga nakatumpok na mga bato sa ilalim, under, ay may Yamashita treasure. Pero may dalawang technique ng paghuhukay, no? Yung isa po ay, unahin natin yung number 1 ay yung letter L na paghuhukay. Yung paghukay na pababa, pagkatapos pagilid. Yan po ang unang technique, no?
naka-letter L ang paghukay. So sinking, pagkatapos drift. So hindi naman ganun kalayo, medyo malapit lang, parang pocket lang, no? Sinking then drift. Siguro kung gaano ka lalim yung pasinking, ganun din kalayo yung pa-drifting. So pag sinabing sinking kasi pailalim, pag sinabing drifting, no, pagilid, aside yung hukay, patanil, pagilid yung tunnel. So dalawa kasi ang tunnel, no, pailalim, pasinking, then pa drift yung tinatawag nilang vertical horizontal na tunnel. So letter L po ang pinakauna na operation, yung technique na yan. So may masusundan tayong mga layer ng lupa na may mga cover na matitigas. Then pagdating sa ilalim ay may mga sign po na heart shape, no, na nakatagilid, no, pagilid, yun po ibig sabihin magtunnel ka sa gilid, no, pa-drifting. At matutumbok mo yung chamber na pinaglalagyan ng treasure sapagkat matigas yun, no. Vault kumbaga sa English, no, treasure vault, no? Yun po ay matigas. Swerte na lang kung direktang kahon na kaagad ang matatagpuan natin. So kalimitan kasi binabalot talaga sa konkrito, no, bago pa doon sa alkitran, pinakabalot sa alkitran. So yun po yung una. So sinking then drifting, letter L. Gaano kalalim ay hindi po natin alam yan sapagkat hindi po tayo ang nagbaon. Ang atin lang pong nalaman, yun pong technique, yung style po ng paghuhukay, no, paano. Pangalawa, ito pong parang pa-letter C, no, pa-slide then papunta sa gilid, no? Pa-letter C ang style, no, ng sinking pero pa-letter C. May makikita tayong mga color coding ng lupa na parang letter C din ang style ng mga color coding. Yung iba kasi paikot, pabilog, eh. Yun ang sinusundan para marating mo yung sign na naman sa ilalim, mga arrows na sinusundan patanil. So maraming style, no, may zigzag, may mga diretso lang, mayroong letter L, letter C, at iba pa. Marami pa pong style ang mga Japanese Imperial Army. So letter L at saka letter C. Although under po sa mga nakatumpok na mga bato, pero hindi direkta na nandoon, pupunta ka pa sa pocket, no? Ibig sabihin may pocket tunnel doon na yun po ang huling pupuntahan natin bago natin mahuhugot, makikita ang Yamashita treasure. Hindi agad-agad na pag under doon, automatic doon kagad, no? Pagdating doon may tutumbukin ka pang patanil, gagawa ka pa ng sistema ng tunnel doon sa ilalim, tapos tutumbukin mo diretso doon sa chamber ng Yamashita treasure. So napakalinaw po ang ating sinasabi, no, na technique po ng nakatumpok na mga bato, mga nakatumpok na mga bato na Yamashita treasure, no. Madalas ito, napakarami po ito sa Mindanao. Mayroon din ito sa probinsya ng Visayas, no? At mayroon din sa Luzon, maging sa Sabah, Malaysia, no? Mayroon din itong mga ganitong klasing mga nakatumpok na mga bato na ginawang palatandaan po ng Yamashita treasure. So sana po ay nakapagbigay, nakapagdagdag na naman tayo
ng kaunting kaalaman tungkol po dito sa recovery operation sa mga ganitong klasing nakatumpok na mga bato, palatandaan po ng kayamanan, Yamashita Treasure na itinago, ibinaon po sa bansang Pilipinas. Kung mayroon po tayong mali, tayo po ay nahingi sa inyo ng paumanhin sapagkat tayo po ay tao lamang na nagkakamali. So sa lahat po ng mga magagaling, marurunong, i-comments nyo na lang po ang inyo pong nalalaman para po makapagdagdag ng kaalaman sa atin pong mga kababayang Yamashita Treasure Hunter. At sa lahat po ng mga nais magpadala po ng inyong mga video, ipadala lamang po ito sa atin pong Messenger, Yusuf Yamato po. Hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo ay naghahanap, tayo ay makakahanap.